Kailangan daw, let us respect the wisdom of the decision of the President regarding sa pagbibigay ng bagong posisyon. Eh wala ngang wisdom eh. Can you respect na walang wisdom nga doon eh? Bakit kanyang tinanggal mo? Hindi lamang pinadaan mo sa malumanay na hindi mo mapapahiya, hindi mo hihiyain ng isang tao. Eh talagang hiniya mo eh. Harap-harapang hiniya mo sapagkat the day before, nagkakamayan pala kayo sa isang event. Yung pala, may utos ka na nung araw ng pagkamay mo na siya'y sibakin. Kasi marami naman pamamaraan. Kung ang sinasabi nila, itong taong itong si Torre ay hindi sumunod sa patakaran. Kaya nga sinasabi ng DILG Secretary, we're a government of laws and not of men. Kung ano yung batas, sundin mo muna. Hindi mo pwedeng magpangunahan mo at ikaw ang masunod. Kung yun lang, kung itong pagtatanggal sa kanya, pinadaan nila sa, di ba, pwede mo namang kausapin siya. Mag-resign ka na lang para hindi masama ang dating sa'yo. Kasi kahit anong sabihin mo, pagtatanggalin mo ng walang kabog-abog, talagang malaking kahihiyan sa parte ni Torian. Pwede mo namang siyang pina-resign muna. O kaya naman, pwede mo namang in-announce na dahil kailangan mo siya sa isang lugar, ililipat mo. Pero hindi. Talagang pinahiya mo eh. At pinakita ninyo na itong taong ito ay hindi sumusunod sa batas. Ngayon, kung hindi siya sumusunod sa batas, i-appoint mo ngayon. Kasi ang balita, magtatayo ng isang komisyon para imbestigahin yung flood control o kung anumang anomalya at siyang gagawin investigating siya. Kung yun tinanggal mo dahil sa hindi marunong sumunod sa batas, sa regulasyon, paano siya mag-iimbestiga sa mga hindi sumusunod sa regulasyon at sa batas at nagnanakaw? Hindi ba? Mali. Hindi mo pabayaan mo na siya magretiro. After all, deserving din siya. Habang tayo ay medyo nakakaawa yung ginawa sa kanya dahil hiniya siya. Ang suma total din, masyado siyang naging pumasok sa ulo niya ang kapangyarihan bilang PNP chief. Yung ginawa niyang maras na pagsalakay na pwede namang hindi gawing karahasan ang pagsalakay sa Kingdom of Jesus Christ. Ang pagsira niya ng mga ari-arian, ang pag-organisa niya ng libu-libong mga pulis, overacting, overkill, lahat. Hanggang humantong ito sa pagsira mo sa banal na lugar, isang religious institution, sinira mo. Pangalawa, yung ginawa niya kay Presidente Duterte, alam niya naman na yun ay illegal dahil siya naman ay nakikinig sa mga pahayag ng iba't ibang mga may kaalaman sa batas at sinasabi na talagang mali yan. Alam naman ng bawat isa ay mali yan at politika lamang yan. Pero sinunod yan. At ngayon, dahil nasunod niya, lumakas siya, kumbaga, lumakas sa may mga kapangyarihan at napupuri siya. At katunayan, nung sa SONA, pati yung kalokohan niya sa boxing match niya, na publicity stunt niya, na banggit ang ng Presidente Marcos sa kanya, SONA. Yun lang, lalo na makiulo. Kaya nakita mo nakita mo ba yung Franco, nakita mo ba yung viral? Nung bumisita siya o umaten siya ng isang official activity. 6 na motorcycle cops, 2 sasakyan, puno ng pulis ang nag-escort sa kanya. Pumasok talaga sa ulo. Yumabang masyado eh. Kaya pagkatapos puno pang mga pananalita niya tuloy yung mga netizens eh. Sinabi na kasi, mga pangit yung mga adik, walang gwapo. Ngayon, dahil di ba, inaako sa ng presidente na adik daw.
Okay, parang pinatamaan mo na yung presidente. Mga ganun ba? Hindi siya, madalit sabi, hindi siya naging maingat. Ang tawag doon ni Presidente Duterte sa mga ganung tao, hubris. Sobrang yabang. Nakalimutan niya na yung mga opisina, yung paghawak mo ng posisyon ay hindi forever yun. Walang forever dyan. May hangganan yan. Kaya tingnan mo, yung kung ano yung kayabangan na ginawa mo, ayun, talagang pinalagapak ka. Kaya pati itong si Senador Bato, naaawa sa kanya. Kasi, Ajay, kung ako naman yan, siyempre, mapapaya. Pagkatapos kung sino doon, yung mga illegal na order mo. Tapos bigla mo lang mong kilala ka pa. Ay, alam mo, yan ang problema. Kaya sa akin, mali yung i-appoint mo. Parang lalo mo lang ang tao, lalo lang mawawala ng pagtitiwala sa appointing power. Kaya tinanggal mo na nga, hiniya mo na nga. Tapos sasabihin mo, may tiwala ka pa. Kung may tiwala ka, dapat pinaganda mo yung paglipat sa kanya. Yan ang sa akin dyan. Wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik, pangit. Inamin ngayon ni Interior Secretary John Vic Remulla na tinanong siya ng Pangulo kaugnay kay Police General Nicolas Torre bago ito sinibak. Sabi niya, hindi sila nagkasundo ni Torre sa Rigodon sa PNP at inirekomenda umano niyang patibayin ang PNP bilang institusyon. May inalok din anya ang Pangulo na bagong posisyon kay Torre. Kung tungkol saan, alamin sa pagtutok ni Mariz Umali, exclusive. Sa isang pagtitipon sa Makati, eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News si DILG Secretary John Vic Remulla matapos ang pagsibak kay dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kung kahapon sabi ni Remulla, wala siyang naging papel sa pagkakasibak ni Torre, pag-amin ngayon ni Remulla, tinanong siya ng Pangulo kung ano ang rekomendasyon niya ukol dito. Inamin din ni Remulla, di sila nagkasundo ni Torre sa rigodon ng mga opisyal sa PNP. Matatandaan nitong August 6 lang ay ni-reassign ni General Torre ang 13 senior police official kabilang ang number 2 senior official na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Hindi ito inaprubahan ng NAPOLCOM na pinamumunuan ni Remulla bilang ex-officio chairperson nito. Pero ipinatupad pa rin ito ni General Torre sa kabila ng utos ng NAPOLCOM. This is a difference of opinion. Presidente at ni General Torre? It's actually me first. Okay. It was me first. And then it was difference between me and the general, and he refused. He insisted that his system be followed. But again, as I said yesterday, we're a nation of laws and not of men. So it cannot be one person who dominates everything. So in the end, there was no rancor naman. He just couldn't accept it, and the president said, okay, he asked me for my recommendation. And I said, we have to continue in this path of correcting all the errors of before. And Of the previous administration? yes, and part of that is strengthening the institutions. My recommendation was that we have to strengthen the institution, that the institution must be protected, and then all the decisions followed from there. Ang tinutukoy ni Remulla na pagkakamali ng nakaraang administrasyon ay ang pagpapahintulot nito sa PNP chief na siyang mag-isang magtalaga ng mga assignment ng mga senior official ng PNP nang hindi dinadaan sa NAPOLCOM. Nais na raw itama ito ng Marcos administration. Ever since PRRD's time, when the NAPOLCOM was totally bypassed of all appointments, it became now the right rather than the privilege of every PNP chief na sila ang bahala sa movements ng level 3 and above, yung mga colonels to generals. And the president really wanted to restore that to institutionalize it back to how the law was intended. General Torre and the president, General Torre didn't see it necessary. So the president chose the institution over the person. So was the president angered by the decision of General Torre to push through with his order of reassignment despite the fact that NAPOLCOM disapproved it already? Well, he was quizzical about it. And in their conversations,
a lot of explanations were made, then that's safe to say that's the differences of opinions were there. Sa kabila nito, tiniyak ni Secretary Remulla na walang personal na hidwaan sa pagitan nila ni Torre at nananatili raw ang respeto nila ng Pangulo sa kanya. Katunayan, may inalok na raw na bagong posisyon ng Pangulo kay Torre kaninang umaga. It has something to do with anti-corruption. So I'm telling you, the President still really believes in General Torre. Okay, it is still enough that he be given offered a position to fight corruption and to investigate corruption. And I think that shows you that that a difference of opinion does not necessarily mean an end of a friendship, an end of a working relationship. It was just that. Maging sa Secretary Remulla ay may mensaheng nais iparating kay General Torre. I'm trying to reach out. Wala naman kami pinagawayan talaga eh. Hindi lang pinagkasunduan ng opinion. So, the last time we talked to each other, there were no raised voices. Do you have any message for him? Yes, General Torre, I still deeply respect you. I hold you in my highest admiration. I think that in the 85 days that we spent together as SILG and PNP chief, we were very productive, and I still hope that you join us in government and help us in our crusade in making a better Philippines. Nilinaw din ni Secretary Remulla na bagamat may ilang naging emosyonal sa nangyari, walang demoralisasyong nagaganap sa kanilang hanay. Pinaalalahanan lang daw silang patuloy na gampanan ang tungkulin at bukod sa wala naman daw madedemote sa pwesto at walang mapaparusahan sa mga nagpapahayag ng kanilang saloobin, ay nananatili pa rin daw propesyonal ang pambansang pulisya.